Men and women should inform themselves in regard to the philosophy of health. The minds of rational beings seem shrouded in darkness in regard to their own physical structure and how to preserve it in a healthy condition. The present generation have trusted their bodies with the doctors and their souls with the ministers. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Nagpapasalamat po kami muli dahil nandito na naman po kami at kasama po ninyo ngayong hapon pong ito. Kaya tayo po'y magsimula sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa lahat po ng inyo pong mga biyaya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, Ama, sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong habag, at sa inyo pong regalo ng 8 utos ng kalusugan. Dalangin po namin ang mga manonood, gayon din po kaming dalawa ni Doc Tam. Puspusin niyo po ang bawat isa po sa amin upang ang amin pong maririnig at ang amin pong matututunan ay magmula po sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So Doc, ngayon ang ganda ng topic natin. Yeah. Napaka-importante talaga nitong tinatawag natin na araw o yung liwanag. Kaya nga pagka natitingin ako sa yung pagsikat at paglubog, talagang na-amaze ako. Talagang kitang-kita ko yung kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon sa tao. Na itong araw, hindi lang tayo nililiwanagan, kundi binibigyan tayo ng idea na walang taong pwedeng gumawa nito. Isang uri ng bagay na sabi ko nga sa sarili ko, pag na-focus yung mind mo sa creation na nilalang ng Panginoon, talagang magkakaroon ka ng kaisipan na talagang piliin siya at sambahin mo yung Panginoon, lalo ba lang nito. Kaya nga sabi dun pag nagsimula ka maging nature lover at kinilala mo yung gumawa nito, malalaman mo na may God. You cannot deny that. And that is something for us to realize. That nature, especially, binigay ng God. Hindi lang tayo nililiwanagan, meron din pala itong tinatawag na dala-dala na blessing. Hindi lang yung tinatawag na buhay, kundi yung meron ding gamot na naibibigay sa mga tao na dinadapuan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. And this afternoon, I know that this is something very interesting to talk about, but I am welcoming all of you once again na marami tayong viewers. Sana po ay huwag kayong manghihinawa at lagi niyong subaybayan na ang programa ng pangkalusugan ay para magkaroon tayo ng kalayaan na hindi tayo maalipin ng gawain ng kaaway na ibig niya ang tao ay lumayo doon sa tinatawag na pamantayan ng pangkalusugan at tayo maging ilalim itong sumpa ng karamdaman na bunga ng pagsalangsang dito sa nature's law. Kaya sa ating pong topic ngayong hapon pong ito, pag-uusapan natin ang healing wonders of the sun. So, Doc, yeah. Pag-usapan natin to, Doc, na... Ang tanong, may bayad ba yan? Wala, Doc. Libre. Minsan, hindi natin nabuti. Hindi tayo sinisingil ng God ng kuryente, ng ilaw Samantalang, itong ilaw natin, siyempre, kailangan natin yan. Pero ang point, talagang dyan pa lang, patay na tayo sa pagbabayad Aba, hindi biro ang bayaran ngayon sa kuryente. Totoo, Doc, Mailawan ka lang. Pero ang Panginoon, just imagine, kung anong oras yung nakalagay dun sa, anong nga tawag dun sa mga nakakaalam ng sikat ng araw at lubog ng araw? Weather forecast. Ayun, nalalaman nila yung kung anong oras ang sikat ng araw at alam nila yung lubog ng araw. So, ibig sabihin ng Panginoon, hindi pumapalya. Pag sinabi ng mga na ganito, sinabi ganong oras, darating, oras, sakto Paano ka naman hindi mamamangha dito? Sino ka bilang tao na magmayabang sa sarili mo? Na para bang nag-aaral ka lang ng konti ng siyensya? O kaya naman, nagkaroon ka ng mga ilang diploma. Hindi naman alam ng tao na ang utak pala naman ng tao pag tumatanda na. Yung pinagmamayabang mo na pinag-aaralan, nalilimutan mo rin pala. Sa akin na nga lang yung mga pinag-aaralan ko nung araw sa Amerika, nang kumuha ko ng board exam Pag hindi ako tumutok ulit nag-review, sigurado ko hindi ko may papasa Kasi nalimutan ko Hindi naman ganun kadali yan na manatili dyan Lalo na pagka nakakaedad ka na. Sino kang tao para magmayabang sa sarili mo? Pero talaga ang God, binigyan tayo ng tinatawag na ebidensya na talagang hindi nagpe-fail. Ito ang tinatawag na regalo niya.
Lalo-lalo na yung ating pag-aaralan ngayon. Mamamanga tayo kung ano talaga yung mirakulo o kung ano yung nagagawa ng araw sa buhay ng mga tao habang nakatira tayo sa sanlibutan ito. Libre, walang bayad, ang liwanag na pinapadala niya. Amen. So, Doc, ito palang sa mata natin, yung sunlight pala, it cues special areas in the retina which triggers the release of serotonin or yung happy hormones natin. How? The light-induced effects of serotonin are triggered by sunlight that goes in through the eye. Just imagine that. Diba, kaya pala walang depression, Doc, happy ka lang. Alam mo, subukan mo ha, alam mo ba na sangayon sa mga survey at napag-aralan, sa lugar ng Alaska o Sweden, ang daming nagpapakamatay. Dahil bihirang sumikat ang araw ng maganda. Malungkot eh. Siyempre, puro yellow, madilim. Kaya talagang makikita natin na pag maliwanag, parang nadadala yung emosyon mo eh. Nadadala yung ganda ng pakaramdam mo eh. Kaya ito yung point na sabi ko nga, talagang blessed ang Pilipinas. Bakit? Maaraw tayo eh. At whole year round pa yung ating klema. Lalo-lalo na sa pananim natin ng mga natural resources. Yes. Kaya pinili ko yung bansa natin eh. Nung nagpunta ako na Amerika, just imagine, 1980, nandun na ako eh. Pero bakit bumalik ako? Eh, sino ba naman ang ayaw doon? Maganda naman talaga. Pero ang point ko, nakita ko dito, sa time ng dumating talagang panahon, mas pipiliin ko rito, bakit? Lalo na pag vegetarian. Kaya ang talbos ng kamote, whole year round eh. Ang pinya, whole year round. Ang sitaw, bato, patane, okra, saluyo, talbos ng kamote, lahatin mo na. Bahay kubo, kahit munti. Lahat nandyan na. Masipag ka lang magtanim. Mabubuhay ka. Totoo, Doc, no? Kaya ang pinagmamalaki ko, pinya na lang natin sa itong buko. So imagine, hindi ako nawawala ng buko everyday. Eh, hindi alam ng mga kapwa natin, mga Pilipino, na yung 6 nutrients na yun, inuulit-ulit ko lang kasi para tangkilikin natin ang sarili nating atin. Isip mo ang buko, may essential minerals. Ulitin ko lang, may essential amino acid, protein. Meron siyang tinatawag na essential fats. Meron siyang vitamins. At meron siyang yung tinatawag na complex carbohydrates. At meron din siyang pure na tubig. Kaya sa pagkain mo ng pagkain ng buko, alam mo na kumpleto yung nutrients na nagamit mo sa katawan mo. Kaya every morning, talagang may buko ako. Kinukombine ko sa saging. Kaya isang bagay na sabi ko nga, nare-remind ako, paano nagkaroon ng buko? Sa pamagitan ng araw. Napakalaking tulong yan para magkaroon ng interaction doon sa tinatawag na bahagi ng natural na pamamaraan ng Panginoon. Yan. Siya nagbigay ng tubig doon sa loob ng buko. Walang iba, no? Walang makaka-invento Sino ng ba Doc? makakagawa nun? Tapos papakailaman mo. Kung pagkaminsan, ginagawa pa nilang genetic. Eh, samantalang yari na ito. Paano magkasya na lang tayo kung ano yung binigay ng Panginoon? Kung baga sa papaya, papaya na yan. Huwag na natin gawing engineered or something genetically modified. Ito yung point na sabi ko nga talagang once na hindi tayo lumalayo sa binigay ng Panginoon, sigurado walang magkakasakit. Ma-enjoy natin itong gift ng kalusugan na bigay ng Diyos sa tao. Yan, thank you, Doc. At Doc, nabanggit mo na nga itong mga essential minerals. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nais po nating tunghayan din itong tinatawag na, nabanggit mo nga to, Doc, di ba? Yung ating bones. Kasi kailangan niya ng vitamin D, di ba? Yeah. So, sabi po dito, exposure to the ultraviolet B radiation in the sun's rays causes a person's skin to create vitamin D. According to one study of National Institutes of Health, a 30-minute period while exposing some of your skin under the sun, people will make the following vitamin D levels. O, di ba, Doc? Di ba lahat naman nagkakasakit sa kulang sa minerals, yung mga osteoporosis, mga may sakit sa buto, kulang sa vitamin D. At ngayon, natuklasan nila yung baga natin Kaya nga nire-recommend ng marami mga doktor ngayon na kailangan talaga ng vitamin D3. Nagbibigay nga sila ng 5,000 to 10,000 to 50,000 international unit. Yes. Lalo na pagka talagang severe yung sakit mo. Ito yung isa sa mga nirekomenda ni Dr. Sandoval, na isa sa mga medical doctor na naka-assign siya doon sa UC Pine, na isa sa kanyang nire-recommenda, itong vitamin D3, 50,000 mg sa time na talagang severe na yung coronavirus. Siguro pwede nilang i-serve yan sa internet. At binibigyan nila ngayon ng mga zinc at pagkain talaga na natural.
Yeah, thank you so much, Doc. According po sa NIH or the National Institutes of Health, sabi po dito ng May 2008, 50,000 international units in most Caucasian people and 20,000 to 30,000 international units in tanned people and 8,000 to 10,000 international units in dark-skinned people. So, depende pala yun, Doc, no, kung ano yung skin color natin. Yan. Para at least, di ba, magkaroon tayo ng mga magandang source ng vitamin D natin. At libre naman, di ba? Yes, ayan. And also sa atin pong mga manonood, the vitamin D made thanks to the sun plays a big role in bone health. Low vitamin D levels have been linked to rickets, which is a disease common in children. It is the bone wasting disease. O di ba, Doc? So resulting to bow legs. Di ba yung mga problema sa ating mga legs. And like osteoporosis, bone disease that occurs when the body loses too much bone, and osteomalacia, which is the softening of the bone. So ang dami talagang complication. Actually, kaya nagkakaroon ng maraming ganitong uri ng problema. Unang-una, hindi alam yung benepisyo ng pagbibilad sa araw. Pangalawa, yun yung nakakatanda naman talaga kung mamamali ka ng oras ng pagbibilad. Lalo na pag after 12 na. Kaya mas maganda below 12. O yung bago Earlier. mag-12. Earlier. Pangalawa, hindi mo naman kailangang expose talaga yung balat mo. Kahit naman naka-t-shirt ka lang, o kaya maglagay ka ng, magkaroon ka ng konting pang-protect sa balat mo. Pumapasok naman talaga yung araw Sa loob ng balat ng tao yan Kailangan lang, kung for example, 30 minutes yung nakahubad ka, o idoblehin mo yung nakadamit ka. Para makuha mo yung 100%. Ayun. It's a good news. Yung mga takot umitim. Kunyari, ayaw umitim ang braso mo. Lagay ka ng long sleeve. T-shirt na manipis lang. Maglagay ka ng konting protection sa mukha mo, tumblero. Pero ibilad mo talaga. Ayun, kung 100% yung wala kang cover dito, di gawin mo, kung 50% lang yung may cover, doblehin mo na lang yung time mo. Okay. Pero iinom dapat sila ng maraming tubig. Totoo, Doc, no? Hydration kailangan talaga nila maganda. Okay. Uminom ng maraming tubig. Yes. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais lang din po namin na batiin ang ating pong mga kaibigan na nanonood, sila Tweety Gamboa, Eliza Onay Fadul, Princess Joy Hernandez at ang kanyang mami na si Ma'am Mercy Hernandez, si Lara and AJ Tribiana, Pastor Peter Moral, Starry Moral, Sarah Anadon, Worthy Habla, Lisette Lola, Tito Sunny and Tita Lynn Dilag, Danilo Bolina na nagpapasalamat kay Lucila de la Cruz. Kasi Doc, alam mo, itong si Brother Danilo Bolina, nalaman niya yata kay Ate Lucila de la Cruz itong kaalamang pangkalusugan. Kaya nagpapasalamat siya. Happy watching po sa inyo. At gayon din po ay nagpapasalamat din kami sa assistance po ni Rodita Balbuena. Kasi Doc, pag minsan kunyari, di ba may mga questions tayo na hindi nasasagot, nagtumutulong yung iba nating mga kaibigan na makatulong sa kanila ng mga natural remedies. Oh, very good. Thank you so much po. And syempre, Doc, tutuloy-tuloy na natin, Doc, itong tinatawag nga natin na isa pala sa mga wonders ng sun, healing wonders ng sun, Doc, ay itong cancer prevention. So let's start off, Doc, dito sa tinatawag natin na according to research po, those who live in areas with fewer daylight hours are more likely to have some specific cancers than those who live where there's more sun during the day. And these cancers include, ito na, Doc, ang pinakasimula, colon cancer. Yeah, katulad ng ovarian cancer. O yung pancreatic cancer, prostate cancer. Yes, and even Siyempre, mababa antibodies mo pag kulang ka sa ganitong uri ng vitamine. And kaya also, nga, Doc, yung number 1 ko na nire-recommenda lagi, pag may dumarating sa aming tanggapan, especially yung mga may mga cancer na, pinapupunta ko talaga sa tabing dagat, pinaglalakad ko sila ng may araw na nakatapak sila doon sa buhangin. Para makuha na nila negative ion, nakuha na yung vitamin D3, nagkaroon pa ng magnetic na nakuha doon sa buhangin. Kaya yung mga may karamdaman na, total, nandyan na rin lang naman talaga. Wala nang magagawa tayo, kundi ipagkaloob natin sa nature yung kakulangan na hindi natin dating nagagawa na nabibigay sa ating katawan. At napakaganda ng result. Kitang-kita ko. Ako nga lang pagka medyo hindi naging maganda yung pakiramdam ko. Pag pumunta ako sa lake at namangka ako, habang tinatamaan ng simoy ng hangin yung katawan ko, tapos nasisikatan ng araw yung gilid ng bangka sa pagsikat ng mga alas 8, alas 9 na umaga.
right after, mga 2 hours lang yun. Pag uwi ko, parang feeling ko, Energize ka na ulit. parang no? bagong-bago na naman yung pakiramdam ko. Na ang kapalit lang pala, tamang kapaligiran, tamang sikat ng araw, lalo-lalo na pag kinonbine na natin ito ng tamang pagkain. Yes. Ang So ganda ng when you Dok, no? combine that all together, actually, this is a lifestyle medicine. We don't have to worry about thinking about so many things. But the moment we realize that and understand fully the value of this gift given by God, there is no way for us to, ang tawag doon yung bang malungkot. There is something available lagi. Hindi naman tinatanggal ng Panginoon yung gift na ito eh. Kaya lang, depende na sa iyo kung tatanggapin mo. Ang pinakamabigat lang na pinakamahirap sa buhay ng tao, nandyan na nga, available na. Kukunin mo na lang. Ayaw mo pa. Tapos ipagpapalit mo sa tinatawag na hindi naman talaga, yun yung regalo ng Panginoon na siya nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Yun na nga lang na fresh air na pinag-uusapan natin. To have some sort of quality education so that they will have some sort of quality decision that they are going to do, especially the gift of these kinds of the healing wonders of nature. Yes, amen. Dok, alam mo, nabanggit mo kanina na talagang may importance talaga, may essence talaga itong sun or yung nature natin sa ating katawan. Example po mga kaibigan, ang sakit po na tinatawag natin na Hodgkin's lymphoma. Ito po ay isang blood cancer that starts in the lymphatic system. So, the lymphatic system helps the immune system get rid of waste and fight infections. O, di ba, Dok? So, kung may infection tayo, may ubo, sipon, di ba, kung ano man yung mga sugat natin or injuries natin, makakatulong yung lymphatic system natin para at least makapag-recuperate, makapag-heal ng maayos yung ating katawan. Actually, few minutes nga lang eh. For example, merong contaminated na isang bagay na maraming uod o bakterya. Pag ibinalad mo sa araw eh, namamatay yung bacteria, yung virus eh. So ito yung point na talagang hindi naman pala tumatagal talaga sa init ang virus. Kaya kung ang katawan natin ay alam natin proteksyonan, eh why not just spend quality time sa pagpapaaraw? Dahil libre kasi, alam pagkikitaan eh. Kasi paano kung lahat na lang nagbilad? Eh paano na, di wala magkakasakit. Amen. Naku, gusto ko yung Dok. Eh diba? dilugi naman talaga yung nagbebenta ng gamot. Eh hindi bali na, at least nataas sa economy. Yes. Dahil ang pera hindi mauubusan sa walang kabuluhan na bagay na sakit na hindi naman talaga design na ang tao ay magdanas ng ganyang uri ng kahirapan. Kaya nga sa totoo lang, siguro kung atin lang iisipin, kung magpapakatotoo tayo, kung ang lahat ng Pilipino ay susunod sa 8 laws of health, malulugi hospital. Totoo yun, Hindi Dok. natin kailangan ng hospital. I remember, Dok, no, nagulat lang po ako sa atin pong mga manonood. I remember one of my classmates during high school. Nagtanong siya sa akin, kunyari, may sipon siya, may ubo, ano bang pwede kong gawin dito, Gladens, ganyan. So, nagulat ako, Dok, kasi naalala ko while you are talking about na malulugi talaga yung hospital. Alam niyo po mga kaibigan, yung sagot ko dun sa classmate ko na yun, ano tayo kung ako po kasi choice ko talaga na maging nurse. And being a nurse talaga, like si Doc, yung advocacy niya is to help yung natural remedies ng isang tao or yung nature talaga na magiging magandang source para makapag-regain or maging healthy ulit yung katawan natin na nagkasakit. So, ang point ko lang dito mga kaibigan ay sa ating pong mga medical practitioners, mapa LPN man tayo, mapa EMS man tayo, nurses, mga radtech, mga lahat, doktor, 'di ba, Dok, lahat ng mga medical workers natin. Minsan kasi naiisip, ewan ko lang, Dok, this is my personal perspective, kumbaga, na hindi dapat natin tinitignan na kapag may pasyente, may pera tayo, may sweldo tayo. Dapat iniisip natin, kapag may pasyente sa hospital, kailangan niya ng tulong at kailangan natin siyang magamot, kailangan nating maibsan kung ano yung pain na nararamdaman niya. Hindi yung patatagalin natin sila sa ospital in order for us to gain something out from them. So, di ba, Dok? Yeah, kasi kung titignan mo naman talaga pag sinabi kasing hospital, kasama dyan ng educations eh. Kaya nung malaman ko yung ang gawain pala, kaya pala tinawag na manggagamot, ang main pala nila na commitment ay ituro yung kung paano maging malusog. Kaya nga kung tawagan departamento dapat tayo ng kalusugan na ipaalala natin kung paano hindi tayo dadapuan ng karamdaman. Kaya bilang isang educator o health educator, talagang part ito ng mga manggagamot. Kaya nga to teach and to practice. Paano mo iti-teach at paano mo
ituturo ang isang bagay sa isang tao na hindi mo nararanasan sa sarili mo. So, ibig sabihin, pag tinuturo mo yung 8 laws of health, dahil ito yung isang bagay na naranasan mo na, may ituturo mo dahil nararamdaman mo sa sarili mo yung benepisyo na dinudulot nito sa pamilya mo. Kaya kailangan talaga magsimula ito sa bawat pamilya. Yes. Kailangan muna, naranasan muna ng bawat sambahayan, ano ba ang nagagawa ng nakatira sa lugar na malayo sa city. Una-una, hindi ka basta-basta dinadapuan ng karamdaman. Ramdam mo yung ganda ng pakaramdam ng baga mo. Kita mo, nararamdaman mo ngayon. Yes. Yung simoy ng hangin. Opo. Samantalang pag nandun ka sa kalagitnaan ng kamay nilaan, para bang lagi na lang mabigat ang iyong nararamdaman. Samantalang libre naman. So, yun yung point na kung ito ay ating nararanasan, magkakaroon ka ngayon ng courage na ibahagi mo din naman dahil mananagot ka, dahil alam nga namang magiging makasarili ka. Na alam mo namang may benepisyo yung ibinigay ng Panginoon sa iyo. Pero hindi mo binabanggit sa napakaraming mga tao. Ang bansa pa naman natin, napakayaman tayo sa mga lugar na walang lugar na nakatira. Mga bakanting bundok. Yes. Ay, napakaluwang. Punta ka ng Mindanao, tingnan mo yung bakanting mga lupa dyan na nakatiwangwang. Punta ka na lang ng tinatawag na Laguna, Bicol, Dab. Lahat mo na, Mindoro. Lahat may bakante. Bakit doon lang tayo sa lugar na, ang kabuhayan naman, di naman nakikita lang yan sa pamamasukan. Ang kabuhayan, may konting gulayan sa likod bahay. Kahit kubo lang yung bahay mo, kung tao naman nakatira, ito yung totoo. Ang ibig sabihin, kaya tao yung nakatira, kasi una, walang sakit. Yes, totoo, Dok. Nakatira ka nga sa kamay nilaan. Puro bakal yung bintana mo. Sarado mo ng todo yung bintana mo. Nakalak yung bintana mo. Walang dahil halos natatakot ka na pumapasok makapasukan na ka ng hangin. pollution. Yes. So, ang mangyari, paandarin mo ngayon yung air condition. Hindi alam nung iba, positive ion ito. Wala naman palang tinatawag na sustansyang masasabi itong pinalamig lang ito. Kaya nga ang isang kwarto na isinara mo. Subukan mo, example. Isara mo yung kwarto. Umalis ka. Few days. Pagbalik mo, anong amoy? Kulog. Oxidized air. Paano natin kinakaya yung hangin sa loob ng kwarto? Na wala tayong nararamdaman. Palalamigin mo. Kaya pag ako ay nag-check-in sa hotel at nakita ko, sarado yung bintana Bubuksan at mo. naka-air condition, ang problema, may lock. Hindi mo na mabuksan. Totoo yun, Dok. Yung ibang bintana ganun. Kaya nangyayari sa akin, magdamag akong guilty. Kinabukasan, fail yung pakiramdam ko. Kasi alam ko na yung hangin ko na pinasok sa katawan ko, hindi totoong hangin. Totoo, Dok. At kailan, naaarawan din ang bintana. Naaarawan ng loob ng mga kwarto. Yes. Dahil pag naarawan yan, nawawala yung bakterya. Ngayon, matapos nating maintindihan ito, yung trabaho ng araw, ang trabaho ng araw, kaya kailangan, naka-expose yung bahay mo sa araw na nasisikatan. Kaya kailangan nasa mga elevated area para lumalayas yung mga impurities at mga contaminating material na po pwede maging cause ng karamdaman ng tao. So ito yung benefit talaga, na talagang ang 8 laws of health, gift ito. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais po namin na ibahagi sa inyo ang isa pong research from Clinical Journal of American Society of Nephrology, September 2008. Peller and Stephenson recognized that people who were exposed to enough sunlight to induce non-lethal, non-melanoma skin cancers had a decreased incidence of more malignant tumors, completed a number of epidemiologic studies, and noted that there was a strong negative correlation between latitude, sun exposure, and poor vitamin D status, and the risk for developing many deadly cancers including colon, breast, ovarian, and melanoma. So, di ba, Dok? Ang dami, no? Talagang related dito. And that's why po sa atin pong mga manonood, meron pong writing si Mrs. White in Councils on Health, page 38, paragraph 1. Sabi po doon, so closely is health related to our happiness, that we cannot have the latter without the former. A practical knowledge of the science of human life is necessary in order to glorify God in our bodies. It is therefore of the highest importance that among the studies selected for childhood, physiology should occupy the first place. How few know anything about the structure and functions of their own bodies and of nature's law.
Many are drifting about without knowledge, like a ship at sea without compass or anchor. And what is more, they are not interested to learn how to keep their bodies in a healthy condition and prevent disease. So tignan mo, Dok, di ba? Napakalaki talaga ng parte ng sunlight sa buhay ng isang tao. Yeah, actually, talagang lugi ka eh. Actually, akala mo, okay yung iniisip mo, pero in reality, once na namimiss mo yan, darating yung time na sisingilin ka rin. Na hindi mo makuha yung tamang kalusugan na dapat sana'y ini-enjoy natin habang tayo nabubuhay sa sanlibutan. Kaya kitang-kita ko dito na talaga ang dami nakapila sa hospital, maraming kulang sa kaalaman. Kaya tama ang ating propetisa na ang edukasyon, ang pinaka-primary na gawain. Na kung tawagin nga ng ating propetisa ay medical ministry work. Ang sabi nga niya, every member of the church should take hold of medical missionary work. It means, ang trabaho pala nito, ikaw paano ano tawag dito, yung ating ipakilala na tayo na pinagkalooban na matapos nating maisakabuhayan, kitang-kita nila na bakit itong mga taong ito ay maaayos ang kanilang kalusugan at may mga edad na pero ang lalakas pa at nagagawa pa nila yung tamang activities sa kanilang pangangatawan. And that's what this education is all about. We just want to continue doing these kinds of work purposely because we believe that, especially Filipinos, they need to be educated in that particular subject. Ito yung nakita ko na talagang, kung tawagin nga kulang na kulang sa bansa natin. Even the people who are working in our government, I believe that they are not actually exempted. We should also consider and reach them and to love them. It's not just something to condemn anyone. But I believe 100% that we have a given right, especially with people who receive the message from God, that we'll become accountable without doing our part. And I'm encouraging all our people, especially Seventh-day Adventist people, that it is really a high time for us today to do the work. Nothing personal. We need to be united. United in what? Maging united tayo sa tinatawag na ipakilala na natin yung tinatawag na nasa atin yung tinatawag na ACE. Nasa atin yung propesya. Nasa atin yung kalusugan na kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na dapat ipagmalaki natin dahil tayo pinagkalooban ng Panginoon, hindi para itago. Katulad ng bansang Israelita. Yes. Ang akala nila sa kanila lang. Kaya ang nangyari, sa halip na kainin nila yung mana na binigay ng Panginoon sa kanila, mas pinili pa nila yung pangsariling kagustuhan nila. Kaya sa halip na makarating doon sa land of promise na pinangako ng Panginoon sa mga anak niya, hindi pinahintulot ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi nila tinanggap yung regalo na tinatawag na lifestyle na dapat na isa kabuhayan nila. Totoo yun, Dok, no? At nais ko din po sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan ngayong hapon pong ito, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong screen at gayon din po sa comment section ng programa ng Hope Channel North Philippines. And also, Dok, no, nais ko din na ibigyan ng panahon ito kasi hindi lang itong mga klase ng mga sakit na ito yung makikita natin, kundi andyan din yung rheumatoid arthritis, Dok. Dami na, diba? Alam mo, lahat halos ng mga 40 years old lang yata, 30, meron na nito eh. Kababata pa eh. Yes. Itong inflammatory bowel disease at saka thyroiditis, di ba? Inflammation sa thyroid natin. Kaya nga, lagi kong naaalala yung quotations ni Miss White sa To Be Like Jesus, October 10. Ang sabi doon, the questions of how to preserve health is one of primary importance. When we study this question in the fear of God, ang sabi, we shall learn that it is best for both our physical health and our spiritual advancement to observe simplicity in diet. Let us patiently study this question. We need knowledge and judgment in order to move wisely in this matter. Nature's law are to be resisted but obeyed. Di ba to? So kitang-kita natin yung relasyon ng spiritual advancement doon sa tinatawag na kung paano i-preserve itong tinatawag na kalusugan, na dapat ito yung pinaka-primary o pangunahin na dapat natin pag-aralan dahil bahagi ito ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya binabalik tayo lagi doon sa 8 laws of health. Kaya ito yung tinatawag na isang uri ng gift
na kung pagka minsan para bang nababaliwala yung pinagkalooban at yung mga pinagkalooban naman dahil nag-fail sila na sa kabuhayan, kaya parang walang value sa kanila yung tinatawag na regalo na ibinigay ng Panginoon bilang kanilang, kung tawagin nga natin anchor or antidote para maging natin yung tinatawag na immunity na tayo hindi dapat na nag-worry diyan sa mga virus na kumakalat sa buong sanlibutan. Kaya lagi kong ini-emphasize ito. Pag mataas ang antibodies mo, mataas ang immune system mo, hindi po pwedeng matakot ka dahil talagang bakod na bakod tayo. Amen. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, ito pa po yung ilan pong mga conditions or mga sakit po na makakatulong po yung araw sa atin pong mga pang-araw-araw na pagkakasakit, if ever. So, itong tinatawag na mga major depressions, which is nabanggit na natin last time. And ito pong tinatawag na premenstrual dysphoric disorder or yung PMDD, which is a type of PMS or the premenstrual syndrome caused by fluctuating hormones. So, syempre, di ba, Dok, yung ibang mga pagkain natin, meron yung tinatawag na mga hormones na ini-inject, di ba? So, yun yung mga nagiging cause din ng itong mga problems natin na ito. And also, itong mga pregnant people or pregnant women with depression. So, napaka-importante talaga, Dok, na malaman natin to para at least, di ba, hindi mo pala kailangan biglang pumunta na lang agad sa doktor. Yung sikat lang ng araw ay makakatulong na sa'yo agad. Di ba, Dok? Libre pa. Ayan, at sa atin pong mga manonood, nais din po namin magbigay po ng tip. Kasi syempre, na-discuss natin, Doc, yung ilan sa mga tip regarding doon sa magandang pampaganda ng buhok yung araw at yung sa skin natin. Ngayon, meron kasing isang case po no, sa atin pong mga manonood. Nakalagay po dito sa WHO or the World Health Organization, sun exposure might help treat several skin conditions. Doctors have recommended UV radiation exposure to treat yung mga mga sakit, katulad po ng psoriasis, which is the chronic autoimmune condition, the scaling on the skin surface, yung nagbabalat, di ba? Nagbabakbak yung ating balat. And also yung nabanggit natin last week, which is the eczema, atopic dermatitis, triggers in the environment, and also jaundice. Ito, Dok, ay karamihan, kadalasan ito ay yung mga baby. Diba, Dok, yung naninilaw pati yung sa mata nila. And also yung acne, which is kapag may clogged pores, pag hindi tayo pinapawisan, syempre, Dok, diba, yung open pores natin, yung mga pores natin yan, nagkakaroon ng mga clog. So, kapag may bara, kapag di tayo pinawisan, hindi natatanggal yung mga toxins sa Pero balat. kitang-kita natin dito na bakit magkakasama yung 8. Oo nga, may sun exposure ka nga. Meron kang tinatawag na skin disorder o acne or whatsoever. Paano kung wala ka namang nutrients pang repair? Paano kung wala kang essential amino acid pang regenerate para palitan at o kaya naman i-repair yung mga damages? Paano naman mano-normal yung blood chemistry mo para mag-create ng healing ability yung body mo kung kulang ka sa minerals? Kaya titingnan natin, hindi talaga pwedeng babawasan o dadagdagan eh. Kasi ang pinopoint natin dito, pag sinabing absorption or assimilations ng nutrients from the food we eat, we need to see to it that we are going to consider the importance of undergoing a regular exercise. Kumain ka man ng magandang almusalan, ay hindi ka naman nag-exercise, ang nangyari, hindi halos nababurn. Kaya kitang-kita natin dito, bagaman binidiscuss natin na gamot yung araw, pero kailangan din ang tinatawag na cooperation na bigyan mo naman ng pagkain na natural ang ating katawan. Yes. At matulog ka ng maaga, and at the same time, uminom ka ng tamang amount ng tubig at ibigay mo sa Panginoon ang pagtitiwala. Ang pagtiwalaan mo, yung nagbigay ng 8 laws of health. Ito yung tinatawag na pananampalataya. For example, ibinigay ng Panginoon ng 10 utos. Dahil alam natin ang Panginoon na nagbigay ng 10 commandments, wala tayong iaalala. Aalalahanin bakit? Dahil alam natin, ibinigay ng Panginoon ito para sa kabubuti ng anak niya. Ibinigay ng Panginoon ng 8 laws of health. Ibinigay ng Panginoon ito dahil alam niya makabubuti sa anak ko ito. Kaya bilang mga anak, huwag na tayong humirit pa. O huwag na tayong mag-question. O kaya naman ay sasabihin natin na totoo nga kaya itong guidelines na binigay niya. Ito po yung kailangan ng tao. Ang sabi nga, ang pagsunod, obedience, ang sikreto ng tinatawag na blessing na makakamit ng lahat ng mga tao sa mundo kung magiging masunurin at susunod tayo, lalo-lalo na sa alam natin na kautusan
na kung ating pag-aaralan ay nababalutan ito ng pag-ibig at pagmamahal. Alam mo ba, pag sumunod ka 10 utos, actually, law of love ito eh. Utos ng pagmamahal ito eh. Wala kang sakit ng ulo pag sumunod ka dyan eh. Kaya kung lahat ng tayo may 10 utos, walang nakawan eh. Walang korupsyon. Walang magbibintang at walang magyayabang at walang magsisinungaling. Masama ba yan? Hindi, Dok. Yan ang problema ng karamihan. Kung pagkamisan, kung mo nalagay sa Old Testament, ang iniisip nila, Wala na. wala sa New Testament. Samantalang nakalagay din naman pala yan. Yes. Na ang pinupoint natin dito, ang 8 utos ng pangkalusugan ay nasa matandang tipan at nandyan din yan sa bagong tipan. Kaya nga sa matandang tipan pa nga lang, ibinigay na ng Panginoon yung, ikaw ba, pag makikinig ka ng istorya ng tao, sa kalagitnaan ka makikinig? Hindi, Dok. Ikaw ba kung magbabasa ka, gusto mo sa dulo na magbasa? Hindi, Ayaw mo Dok. nang basahin yung simula nung istorya na binabasa mo? Dapat, Dok, sa simula pa lang. Ngayon, kung alam mo sa simula, ang kasaysayan ng sanlibutan, hindi mo na kukwestiyonin ang pagbe-vegetarian. Totoo, Dok. No questions about it. Susunod ka na lang. Susunod ka na lang kasi kita mo na 932 years na naging buhay ng ating mga magulang. Nagkasala sila eh. Pero ang buhay nila, namatay sila sa katandaan. Just imagine, 932 years. Walang doktor nung time na yun. Yes, Dok. Diba? Walang operasyon nung unang kapanahonan. Pero hindi sila kumain o pumatay man lang ng mga hayop na may buhay. Kaibigan nila yung mga hayop Amen. during that time. Ano nangyari sa pagtakbo ng kapaligiran? Napalayo tayo sa original. Kaya ang sabi sa Genesis 1:20, basahin nga natin ulit, just to remind our beloved viewers. Ang sabi dito, and God said, see, I have given you every herb that yield seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. May buto lahat eh. May tatanim ba yung manok? Hindi buto ng tao, buto ng hayop. Buto ng Kalinaw-linaw instructions dito eh. Yes. Kaya akong tatanungin, kung ang lahat ng tao ay kakain ng pagkain na natural, walang problema ang ating gobyerno Amen. sa ayuda. Totoo, Dok, no? At kung lahat ng Pilipino ay magsisipag at magtatanim ng gulayan, walang magugutom. Ang sabi nga, ang taong masipag at nilakipan ng tinatawag na pagtitiyaga ay nagkakaroon ng tinatawag na nilaga. Walang nilaga sa mga walang sikap at tamad. Kaya talo ng maagap ang masipag. Agapan natin, magtanim tayo ng gulayan sa ating mga likod bahay at tayo matutong bumalik sa tinatawag na ang tawag nga rito nung araw ito yung normal life eh. Na totoo, hindi naman pera ang kayamanan eh. Actually, ang totoong kayamanan, may kaprasong lupa ka, may taniman ka. Yung buhay natin. Yun ang totoo eh. Yes. At ang totoong buhay, alam mo na kahit na gumising ka ng kung anong oras mo, hindi yung may kakatok sa'yo. Na inaalala mo yung babayaran mo. O kaya naman, yung pinagtatrabawan mo, natatakot ka, baka matanggal ka sa trabaho. Kung nakatira ka sa probinsya, may palay ka, may gulay ka, wala kang binabayaran na bahay na renta, natapat pa na, wala kang kuryente, walang kakatok na Meralco sa'yo, ang tubig mo, nasa likod bahay, anong problema mo? Kaya nga, sabi nga nung mga katutubo dito sa Mindoro, may nagpuntang isang kulpultor. Ito, totoong karanasan ito. Nung yung kulpultor na yun, pagdating niya ng Mindoro, 3 oras ang nilakad niya. Bago siya nakarating dun sa lugar ng mga, kung tawagin natin, mga lokal. Mga katutubo. Na ang mga pananamit nga nila, ibang-iba. Siyempre, kulpultor ito. Ang unang tanong niya, kamusta po kayo? May problema po ba kayo? Alam mo, sagot ng katutubo. Ano po bang ibig sabihin ng problema? Hindi po namin alam ang problema. Kaya pala hindi nila alam ang problema. May buko sila, may gulay sila, may isda sila, walang kuryente binabayaran, may dagat sila, may ilog sila, may gulay sila. Walang problema. Grabe, no? Saan ang problema? Na ang paghihirap kung pagkaminsan, nangyayari yan sa kalagayan ng ating mga kababayan dahil hindi nila iniisip na napakayaman
ng ating bansa na sinilangan. Amen. Maharlika. Bakit? Whole year round ang gulay. Ang Kompleto. isda na nga lang eh. Napakadami rin tayong isda. Hindi ko naman mag-vegetarian lahat. Pero yung walang kakayanan, hindi nila kaya. Marami tayong isda sa mga karagatan. Sa Mindanao na nga lang, pag napupunta kami, talaga naman yung tanong ko, talaga naman sabi ko, napakaluluwang ng lupa dito. At pag nakikita ko yung napakaraming bukuhan na nagdidilim, na may Gusto mo na merde, rin doon, tumira? isipin mong kayamanan yan. Yes. May mga nagpupunta sa amin tanggapan, hindi na nigarilyo. Pero nagkaroon lang cancer. Tinanong ko nga, kung sila ay nagtatrabaho sa factory o sa nagpipintura ng sasakyan. Hindi naman. Isang bagay lang ang nagbigay sa akin ng kaisipan. Yung lugar na kanilang tinitiran ay talagang punong-puno. Sa dami na nagbubuga. Kung tawagin ni sulfuric acid na binubuga ng sasakyan, yun ang cause kung bakit ang karamdaman ay hindi mawala sa karanasan ng ating mga kababayan. Kaya kung akong tatanungin, kung gusto nilang lumusog, get out. Get out from the environment na cause ng karamdaman. At pumunta sa probinsya, magtanim at magbilad sa araw at maibalik ng Panginoon nating kalusugan at sama-sama tayo na sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Thank you so much, Doc. At syempre sa ating pong mga manonood, hindi po namin kayo bibitinin. Bakit? Kasi, Doc, alam mo, bibigyan natin sila ng isang tip naman regarding doon sa tinatawag natin na isang health condition, skin condition specifically, yung ating sunburn. Kasi isa to sa mga, lalo na pag summer, di ba, Doc? So, bigyan naman natin sila, Doc, ng tip kung paano nila maiibsan yung pain kapag nagkaroon sila ng sunburn. Actually, yung tinatawag na, di ba sabi nga, anything na maganda pag sobra, masama? Yes. Ngayon, marami yung talagang ino-over nila. Saka pangalawa, hindi talaga pwede yung after 12. Dahil talagang po pwedeng ma-hurt mo rin. At magmukha ka rin, ang tawag nga maka-develop ka ng maraming wrinkles. Yes, ayan. At sa ating pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo itong tinatawag na hydrate your body. Ibig sabihin, kailangan pala tayong uminom ng maraming tubig, di ba, Doc? Yung nabanggit natin sa kanila na depende din sa ating trabaho kung tayo ay magsasaka, kung tayo ay sports enthusiast, or tayo ay nasa Olympics, di ba? Siyempre, talagang malakas yung pag-waste natin ng ating water sa katawan. So, kailangan hydrate, hydrate, hydrate. And also, itong tinatawag natin na bask in cucumbers. Ibig sabihin, mag-relax tayo, magbabad tayo sa cucumbers. Kahit yung mga, alam mo ba, Doc, ang ginagawa ko sa cucumber, nilalagay ko yan sa mukha ko. Ang ginagawa ko, biniblender ko, ilalagay ko siya sa freezer. Aba? O, di ba? Para at least magta-tighten yung pinaka-skin mo. Kaya pala, you look good, you look younger, you look better. Ayan, mga tip po sa atin pong mga manonood. At also, mape-prevent natin yung mga wrinkles sa atin pong muka at sa atin pong balat. Ayan. So, kapag kunyari nagkaroon tayo ng sunburn, pwede natin gamitin yung to suit our skin, cucumbers. And Actually, also, pwede mo rin i-juice yun kasi ang ganda rin yun sa katawan niya. Taas ng niya, antioxidant. Opo. Ayan. Thank you so much, Doc. And also, ito namang tinatawag, ito, Doc, alam ko ikaw ay gumagamit ito. Itong aloe vera sa ating pong mga manonood. Actually, alam ng buong pamilya ko yan. Hindi ako pwedeng walang aloe vera. Actually, bago ko mag-steam, para hindi naman ma-hurt yung balat ko, para hindi ma-dry, lalagyan ko ng aloe vera yan. Pati binti ko nga, pati likod eh. And then saka ako mag-steam. And right after, nung mag-steam ako, dry up ko yung skin ko, lalagyan ko uli ng aloe vera. And then bago ko matulog, talagang naglalagay ako ng aloe vera. Bakit? Kasi meron siya tinatawag na gift eh. Na talagang kakaiba. Mababasa naman nila eh. Siyempre, kung didiscussin natin yan, just the aloe vera alone, probably we spend a lot of time. Pero isang bagay po ito na kung hindi kayo makabili ng mga pure aloe vera, magtanim kayo. Yes. Iniinom din yan. Gino-juice na, Doc? Napakaganda yan. Anti-inflammatory din at the same time. At napakaganda yan na yung natural collagen ng skin. Nire-restore niya. Na isang gift yan na talagang, sabi nga, back to nature. Kung tawagin niya lifestyle medicine. Bakit sinabing lifestyle medicine? Lifestyle mo eh. 2 hours and a half ako nag-exercise. Lifestyle ko yan eh. That's part of my life.
Kaya ang nangyayari sa'yo, dahil nakahiratihan mo na, nag-develop ka ng habit na maganda sa katawan mo, kaya yung katawan mo, ikukumpara mo, marami nagsasabi bakit yung katawan ko pagka naglalaro ako ng basketball, kakaiba. Kasi lifestyle ko, exercise. Hindi pwedeng wala. I cannot live without it. And even yung tulog ng maaga, pagka alas 8 na, talagang pinipilit ko na tapusin lahat kung ano man yung gusto kong gawin. Pipilitin ko, ipikit yung mata ko. Bakit? Gift ng katawan mo yun eh. Magagawa mo ba yun kung pinipigilan mo, manunod ka ng TV, magko-computer ka, ang cellphone mo, yun na yung ginawa mo lahat-lahat sa buhay mo. And later on, ang mata mo nakaganyan na. Naka-1 oras ka, 2 oras, hanggang sa 1:00 ka na matutulog. And then sasabihin mo, healthy lifestyle. No way. 8 laws of health. Yes. Kaya pag tinanong ako, Dok, ano bang magandang mabisang gamot? Ang totoong gamot na totoo, huwag tayong sumuway dun sa 8 utos ng kalusugan. Walang gamot na makakatulong sa'yo. Kung ikaw mismo, hindi mo tutulungan sa sarili mo. Itinuturo na nga natin ito yung kahalagaan ng sunshine. Ayaw mo namang lumabas at magbilad. Tinuturo natin yung mag-exercise. Masyado ka ng stagnant. Para bang ang feeling mo, para bang hindi mo magawa sa buhay mo. Pero ang isang tao, alam mo bang exercise? Reverse ng age reversal ito, anti-aging. Na isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang lahat ng tao na gustong humaba ang buhay at lumakas ang kanilang pangatawan, mag-exercise tayo araw-araw. Amen. Thank you so much, Doc. At syempre, hindi po nagtatapos doon sa atin po mga kaibigan na nanonood. Syempre, pwede din po tayo na magbabad sa tubig kung meron po kayong drum at kung wala kayo yung parang bathtub, kumbaga dahil hindi masyadong uso sa atin, Doc, pwede sa drum o kaya yung sa palanggana, ibabad natin yung mga part na nagkaroon ng sunburn. Or wag nating idiretso yung mga ice pack, pwede rin po yun, pero wag nating idiretso doon sa mga sunburn or affected area ng balat natin. And also, itong tinatawag... Alam mo yung carrots, dagdag ko lang, yung mag-juice ka ng carrots, pahiram mo yung skin mo, magbilad ka, hindi masyadong ma-hurt yung balat mo. Kasi meron siyang protection eh. Pag hinugasan mo siya, lalong maganda yung texture ng skin mo. Sikreto yan. O kaya aloe vera. Para in that way, hindi naman makadiretso yung nakapasok yung vitamin D, pero meron siyang natural, kung tawag, sunscreen. Yun, sunscreen pala, Doc? Ayan, thank you, Doc. At syempre, ito naman po yung last natin, yung moisturize your skin. Bakit? Kailangan daw pala, Doc, mino-moisturize natin yung skin natin. Ibig sabihin, para ma-prevent yung, kasi syempre, di ba, Doc, magbabakbak yan eh. Ganda talagang moisturizers itong cucumber, aloe vera. Yes, yung coconut oil. Yeah, natural yan. And also, hindi lang yung, Doc, alam mo, Doc, yung, kasi gumagawa po kami nung, Doc, yung atsara. So, grabe yung atsara na yan talaga, Doc. Alam mo, kapag magbabala talaga ako ng papaya na hilaw, Doc, ang ganda sa balat. Talagang malambot. Nabanggit mo yung papaya. Ito palang dahon ng papaya. Hindi ko lang nabanggit ito. Pag ginus mo yan, antiviral pala yan, antibacterial, may papain enzyme na napakaganda sa katawan. At anti-inflammatory at the same time. Mura lang naman ng papaya. Yung mga may ubo dyan, o kaya mayroong mga konting sakit dyan, kung nag-iisip kayo na baka nadali na kayo ng COVID, idagdag nyo sa protocol. Wala namang wala, hindi naman kayo malalason eh. Yes. Pangalawa, pag ang prutas ay kinakain mo, hindi lason yung dahon nito. Kasi kinakain nga doon, Kinakain natin eh. Okay, thank you so much, Doc. Yeah. At syempre, yun ang tip natin ngayong araw na ito sa atin pong mga manonood. At alam mo ba, Doc, natutuwa ako kasi sa lahat ng ating pong mga manonood ay talagang alam ko po na sinishare niyo po yun, katulad yung ibang mga binati natin kanina na mga kaibigan natin na talagang tayo po ay sama-sama na magkaroon po ng healthy lifestyle. At sumunod tayo sa 8 utos ng pangkalusugan. At syempre, dadako na tayo sa favorite ng lahat, ang Q&A. So, Doc, ready ka na ba? Ito na ang Q&A natin ngayong araw na to. Hindi mo alam kung ano yung tatanong mong yan eh. Oo nga, ito yung Lagi mo na lang akong binibigla. Ayan, binibigla rin tayo ng ating mga sender ng kanilang mga questions. Okay. Ito, Doc. Doc, may nagsabi sa akin na payat po kasi ako. Pwede pa rin po ba akong mag-exercise? Kasi sabi nila, lalo daw akong papayat. Hindi naman, kasi ang exercise kasi, i-improve niya yung normal functions ng process of elimination and at the same time process of absorption of nutrients na kailangan ng katawan. Kaya ka pumapayat kasi wala kang tinatawag na interaction dito sa 8 laws of health. Ituloy mo lang yung mag-exercise, kumain ka ng
right amount ng complex carbohydrates, and then magdagdag ka ng flaxseed oil, buko, ng mga fats na yan, at kailangan mo ng tamang pahinga din, and at the same time. At hindi nakikita sa taba yung kalusugan. Totoo, Dok, Marami nga dyan na nangangarap na pumayat. Ikaw naman, payat na. Humihirit ka pa. Pasalamat ka nga, payat ka. Kasi mas mahaba ang buhay ng payat kaysa mataba. Ayan, thank you so much, Siyempre, Dok. wala kang dinadalang sobrang bigat. Samantalang yung mga malalakihan dyan, araw-araw yan, nahihirapan ng kasukasuan. Hindi lang masabi, hirap huminga yan. At Tsaka yung tuhod, Dok. Oo, hindi biro yan. Kaya nga, napakarami ngayon yung gustong pumayat. Kaya yung mga payat na, ano ka, pasalamat ka, payat ka. Oh, congratulations, Congratulations. sa atin Oo. kaibigan na nag-send. Gusto mo nang tumabang konti, matulog ka na maaga. Para naman medyo makapagpahinga ka. Baka kulang ka lang sa pahinga. Kumain ka na maraming gulay. Kasi Prutas. depende din kasi yan, Dok, di ba? Kasi kung mabilis naman yung kaibigan natin na nag-send, yung metabolism niya, syempre talagang hindi talaga siya tataba. Pero kung payat talagang para bang hupak na yung mukha mo, nutritional deficiency yan. Kulang ka na sa sustansya. So, kailangan ganun. mabigyan ka ng tamang nutrients sa iyong katawan. Ayan. Thank you so much, Doc. Ito po, mainam, Doc, ano po yung mainam sa buntis na may hika at ubo? Abay, pag buntis ka, dapat mag-vegetarian ka at kumain ka ng mga tamang pagkain dahil meron kang kasama, karagdagan na sa katawan mo. At pag may hika ka, huwag kang kakain ng anything na maalat, mamantika, at may mga preservative, at may mga food coloring, dahil po pwedeng atakihin ka lagi niyan. Kaya kung meron kang ganyang uri ng mga nararamdaman, mamanahin ang anak mo yan. Kaya mag-vegetarian ka na rin, mag-8-low-sa-fel ka, at huwag iinom ng mga inuming mga may kulay. Okay. Dok, paano yung mga fruit juices natin Ayun, na natural? yun. Natural okay, yun. basta hindi natural. Binabanggit ko yung mga dilata. Okay. Yung mga nabibiling ready to go. Okay. At huwag kakain ng mga mabilisang lutuin. Kung tawagin ng mga instant enso-enso. Yes. Alam na natin yan. Thank you so much, Doc. Ito, Doc. Doc, ano po yung natural remedy sa allergic rhinitis? Actually, fasting yan eh. Mag-fruit diet ka ng mga 1 week para magkaroon ka ng tinatawag na kakayanan para yung immune system mo ay gumanda. At mag-take ka rin ng mga green juice. Napakalaking tulong yan. At matulog din ng maaga, uminom ng maraming tubig. At lagi mong iisipin na ang kaagapay mo ay ang 8 laws of health na bigay ng God. Pag sinusunod mo yung 8 laws of health, ibig sabihin, mahal mo si God. Kasi siya yung nagbigay. Okay. Thank you, Doc. Ito naman, Doc. Pwede po bang mag-maintain ng isang powdered milk katulad ng Ensure? Senior citizen siya, Doc. Hindi na design yan ng matanda, lalo na pag may ipin ka na. Kahit nga bata, pag may ipin na hindi ko na may i-recommend yan eh. Kasi unang-una, pasteurized yan, homogenized. Pangalawa, yung renin enzymes, supposedly, sa mga batang bagong panganak eh. So pagka nakaipin ka na, ibig sabihin dapat i-win mo na. Dahil hindi naman pwedeng pakainin ng kanin ng bagong panganak eh. Talagang ang design na pagkain sa kanila, gatas. Yes. Tayo may edad na. Magiging acid lang yan, magiging sipon. Problema lang. Okay. Kaya ang masasabi ko, wag na po kayong maggatas. Magbuko na lang kayo o laman ng buko. So, mas maganda, Doc, yung mga fruit juices or yung mga green juices natin. Yeah. Okay, yun Kasi pala nandun naman dapat. lahat yung nutrients. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood ay na nag-send po ng kanila pong mga questions ay babalikan po namin ulit yan dahil talaga, Doc, no, kulang na kulang talaga ang atin pong isang oras na atin pong pag-uusap Anyway, dito po sa pinag-usapan kaalaman natin, pangkalusugan. napaka wala namang problema eh. Hindi complicated eh. Kasi wala naman tayong ino-offer dito. Kundi ang ino-offer natin dito yung sumunod lang tayo sa 8 utos ng pangkalusugan. Basta ang importante, tutok tayo, lagi makinig tayo sa kaalaman pangkalusugan. Kung napanood na nila, ulitin nila yung mga episode 1, all the way, alam naman kayo ginagawa sa bahay. Lagi-lagi yung panoorin hanggang sa maging na po kayo well-versed at magiging lecturer na kayo. Amen. Dahil kung kaya nyo i-lecture at nadinig nyo na yung thought nung napakinggan ninyo, kasama na kayo sa medical missionary workers. Ayan. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo sa pagtatapos ang Councils on Health, page 90. The only hope of better things is in the education of the people in right principles. Let physicians teach the people that restorative power is not in drugs, but in nature. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the laws of health. In case of sickness, the cause should be ascertained, unhealthful conditions should be changed, wrong habits corrected. Then nature is to be assisted in her effort to expel impurities
and to re-establish right conditions in the system. At ngayon po ay ipanalangin po natin ang ating pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer requests para po sa ating pong pagtatapos. Dakila po naming Ama, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong karunungan, sa inyo pong pagpapala sa bawat isa po sa amin at sa regalo po ng kalusugan. Ama, ang liwanag po na nagmumula po sa araw ay isa talagang napakagandang regalo para sa bawat isa po sa amin upang makita po namin ang ganda ng inyo pong mga nilikha. At dalangin po namin, Ama, na ang araw, Panginoon, ay magsilbing isang medisina, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na nagkakaroon po ng iba't ibang klaseng sakit. Tulungan niyo po kami, Ama, na yakapin ng lubusan ang inyo pong 8 utos ng kalusugan. Above all things, O Father, we thank you because you are the God of health. You are the provider of all our needs. So today, Father, we pray for all of our viewers. We pray for kaalamang pangkalusugan, and may you continue, Father, to help us to be advocates of good health and lifestyle. Thank you so much, Lord, for everything. We love you so much, Father, because we ask all these things in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Muli po nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan at samahan niyo po kaming muli next Saturday po 4 p.m. dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.